Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang pagkakamali na nagawa ni Carlos na ikinapahamak ng sarili niyang anak na si Zoe. Mga kaganapan at dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Magandang araw, welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, hindi nagawang makapasok ni Morgana sa venue ng kasal ni Lynette at RJ dahil sa ipinagtabuyan at hinubara ni Tiang Susan at Diyosa si Morgana sa ginawang pagsuot nitong wedding gown at pagsakay sa bridal car ni Morgana papunta sa kasal ni Lynette at RJ. At dahil sa nangyari, muling nag-isip si Morgana ng paraan kung papaano siya makakapasok sa venue ng kasal nang hindi nila ito napapansin. Nagsuot si Morgana ng damit pang madre para sa pangalawa niyang gagawing pagbabalat kayo. Walang kaalam-alam si Morgana na pareho sila ng suot ni Doc Carlos. Umaasa si Morgana na hindi siya makikilala sa malaanghel niyang anyo bilang isang madre at handa na raw si Morgana na gawin ang pangalawa niyang plano nila ni Gilbert dahil sa hindi nagtagumpay ang unang plano nilang dalawa. Sa labas ng venue, nag-aantay naman si Carlos sa pagdating ni Lynette para maisagawa niya ang plano niya. Nalaman ni Carlos na paparating na si Lynette sa venue at nagsimula na ding pumasok sa loob ng venue ang mga bisita at para isarado na ang pinto ng venue. Inutusan agad ni Carlos ang tauhan niya na ilak ang mga pinto ng venue at siguraduhing walang makakalabas dahil sakto daw na maaabutan ni Lynette na matutupok ang mga taong ipinagpalit niya sa kanya, lalo na ang mga taong mahal sa buhay ni Lynette at RJ. Makikita daw ni Lynette kung papaano sila sabay-sabay na mamamatay sa loob. At nang makasigurado na si Carlos na nasa loob na ang lahat, dito nagsimula na si Carlos na buhusan ng flammable alcohol ang paligid ng buong venue. Galit na sinabi ni Carlos sa sarili niya na sinayang ni Lynette kung ano ang meron sila noon at kasalanan din ni Lynette kung ano ang mangyayari sa mga taong mahal niya dahil ipapatikim ni Carlos kay Lynette ang sakit na nararamdaman niya. Ang hindi alam ni Carlos kasama si Zoe sa loob ng venue. Samantala, dahil sa pagkabahala ni Zoe sa natuklasan niya na buong venue ay nangangamoy na ng ethanol at nakalak pati ang pinto sa labas ng venue. Agad nagsabi si Zoe kay RJ na kailangan na nilang makalabas ng venue ngayon na dahil kung hindi ay mapapahamak silang lahat. Hindi naman pinaniwalaan ni Giselle ang mga sinasabi ni Zoe, pero sinabi ni Zoe na hindi siya nakipaglolokohan sa tita Giselle niya at totoo lahat ang sinasabi niya. Ang hindi lang alam ni Zoe ay kung magagawa pa nilang makalabas ng buhay ng venue kung hindi sila agad gagawa ng paraan dahil unti-unti nang binabalot ng usok at amoy ethanol ang buong venue. Dahilan para makaramdam ang mga tao sa loob ng pagkahilo at amoy na parang nagsisiga sa labas. Nagkakagulo na ang lahat sa loob ng venue dahil hindi nila mabuksan ang pinto at marami na rin ang nahihirapang huminga dahil sa usok na bumabalot sa loob ng venue. Dahil mula sa labas, ginawa ni Carlos ang plano niya na sunugin ang venue para iparamdam kay Lynette kung gaano kasakit ang ginawa niya sa kanya kapalit ng mga mahal niya sa buhay. At saka umalis si Carlos sa lugar matapos niyang sunugin at hayaan niya ang mga tao sa loob ng venue na matupok ng buhay. Sa pagmamadali ni Carlos na makaalis, nakasalubong ni Carlos si Morgana na ikinagulat ni Carlos kung ano ang ginagawa ni Morgana sa lugar at laking pagtataka ni Carlos kung bakit parehas silang nakasuot ni Morgana ng pangmadre. Buong akala naman ni Morgana ay hindi rin nakapasok si Carlos sa loob ng venue kaya nagsabi si Morgana kay Carlos na late na siya at sarado na yung lugar at nag-uumpisa na ang kasal at wala nang magagawa daw si Carlos sa pag-iisang dibdib ni Lynette at RJ. Pinagtawanan ni Carlos ang sinabi ni Morgana sa kanya. Hindi alam ni Morgana na naunahan na siya ni Carlos sa venue at nagawa niya na ang plano niya. Nagsabi si Carlos kay Morgana kung papaano daw matutuloy ang kasal ni Lynette at RJ
kung hindi naman darating ang bride na si Lynette. Nagulat si Morgana sa sinabi sa kanya ni Carlos dahil inamin ni Carlos kay Morgana na siya ang may gawa kung bakit nakasarado ang pinto ng venue sa kasal ni Lynette at RJ para daw hindi makalabas ang lahat ng tao sa loob. Nagtataka naman si Morgana kung bakit at ano ang ginawa ni Carlos sa mga tao sa loob ng venue. Nagsabi si Carlos kay Morgana na siya ang sumunog sa venue habang nasa loob lahat ang tao at hindi sila makakalabas na ng buhay. Nagimbal si Morgana sa sinabi ni Carlos, kaya agad sinabi ni Morgana kay Carlos na nasa loob ng venue ang anak nilang si Zoe. Hindi akalain ni Carlos na nasa loob ang anak nilang si Zoe at makakasama ito sa mamamatay dahil sa ginawa niya. Buong akala ni Carlos ay hindi pupunta ng kasal ni Lynette at RJ si Zoe. Hindi alam ni Carlos kung ano ang gagawin niya para iligtas sa loob ang anak niyang si Zoe habang nasusunog ang venue. Sa kabilang banda, agad naman na nakarating si Doc Kim sa venue para tulungan ang mga tao sa loob. Sinubukan ni Doc Kim na buksan ang pinto ng venue pero bigo si Doc Kim dahil nakadobulak ang lahat ng pinto at nahihirapan si Doc Kim na buksan ito. Nagsisigaw si Doc Kim sa labas para marinig siya ng mga tao sa loob. Natataranta na rin si Doc Kim dahil hindi niya alam ang gagawin niya kung paano niya matutulungan ang mga tao sa loob ng venue. Sumigaw si Doc Kim na buksan nila ang pinto sa venue pero walang nakakarinig kay Doc Kim. Dahil nagkakagulo na ang mga tao sa loob, napansin ni Doc Kim na may usok na lumalabas sa loob ng venue at naamoy niya ang usok na lumalabas mula sa loob nito. Kaya mas lalong nataranta si Doc Kim dahil alam niyang nasa panganib ang lahat ng tao sa loob. Kaya gumawa ng paraan si Doc Kim na mailigtas ang mga tao sa loob at mabuksan niya ang pinto ng venue dahil maging si Chang Susan ay nakakaramdam na rin ng pananikip ng dibdib niya dahil sa kapal ng usok na nalalanghap niya sa loob. Sumisigaw naman si Zoe na kailangan na nilang makalabas dahil maaari silang masuffocate ng usok at tuluyang silang mamatay sa loob ng venue. Habang si Morgana ay galit na galit kay Carlos at umiiyak na nagmamakaawa kay Carlos na iligtas niya ang anak nilang si Zoe sa loob ng nasusunog na venue. Hindi man naman malaman ni Carlos ang gagawin niya kung paano niya ililigtas si Zoe sa loob. Nakaramdam ng panglulumo si Carlos sa ginawa niya. Agad na pinuntahan ni Morgana si Zoe para iligtas ito. Dahil sa galit ni Carlos kay Lynette at RJ, naging dahilan ito ng pagkakamali ni Carlos sa pagkakapahamak ng sariling anak niyang si Zoe. Makaligtas kaya ang mga tao sa loob ng venue? Saan dinala at ano ang ginawa ni Carlos kay Lynette at Annalyn? May mamamaalam ba sa tagpong ito? At yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.